Jay Sonsa, yung kanyang ay si Vic Rodriguez kasi kinausap po siya nila Jay Sonsa kanina at meron po siyang mga saloobin patungkol dito sa nangyayari kaninang gulo o rambulan dyan sa Davao. Ray Dino, maraming salamat. We're all brothers and sisters in Christ. Totoo po yan. Kahit na ano pong ating relihiyon, Muslim, Sabadista, Mormons, Katoliko, Iglesia, ang dating daan, GCF, CCF, Victory, ang oras ng Himala, El Shaddai, Katoliko, lahat po magkakasama po tayo. Shelly Nishi, thank you very much, mabuhay. Thank you sa inyong sa inyong biyaya. Maraming salamat sa inyong tights. Ito, pakinggan natin si Attorney Vic Rodriguez, ang dati pong Executive Secretary ng mahal nating presidenteng si Bongbong Marcos. In the usual Marcosian style or Marcosian fashion, ito ay excessive use of force. Dahil alam naman nating lahat, bagamat may kinakaharap na kaso, si Ginoong Apollo Kibuloy, siya ay hindi pa convicted at hindi naman ito kilala bilang violenteng tao. Correct. Kahit ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ay hindi kilala bilang mga violenteng tao. So, paano nila ipapaliwanag yung 2 batalyon na nagpinaghalong sundalo at pulis? These are state forces na never before seen deployed. Siguro nung panahon lang ng Marawi. Pero yung Marawi, combat yun eh. Ito isang tao lang ang hinahanap mo at hindi pa kilala bilang violente. Sisilbihan mo ng warrant of arrest with so much number of state forces. Wala kang pwedeng masabi dito kundi excessive use of force and hubris. Ego-tripping na rin ito, Jay. Ayan, napakaganda ng sinabi ni Attorney Vic dyan. Pero babasahin ko lang sa inyo, mga boss, hindi, sige, tapusin natin to. And then I have here the official statement of our President, June 10, 2024, na sa akin po. Ito, babasahin ko sa inyo. Hindi ko lang may pakita rito kasi kakasend lang ng ating source na malupit. So, babasahin ko po to sa inyo after netong kay Attorney Vic Rodriguez. What do you make out dito sa... I'm sure by this time, alam mo na ang nangyari dito sa Davao, itong paglusob ng batalyon ng mga Special Action Force, armed to the teeth, ang tawag nito, nilusob itong mga compound ni Pastor Kibuloy ng KOJC, ng Kingdom of Jesus Christ. Ito ba kasi alam ko, matagal kayo nagsama ni Bonget. Ano ba ito? Is this expected? Nakaplano ba ito? O ito ba isang pagkilos na dapat maunawaan ng gusto ng taong bayan? Alam mo, Jay, lahat ng nagaganap ngayon is unexpected. At it's very out of his character, yung mga kaganapan. Simula nung siya ay naging Pangulo. Well, at least siguro yung mga first 3-4 months ay maayos. But beyond that, it's totally out of his character. Now, yung nangyayari kanina sa Davao, yun talaga ay dapat kundinahin sapagkat bagamat mayroong kasong kinaharap si Pastor Kibuloy, kahit ang akusado ay mayroong karapatan. Hindi naman nalulusaw yan at yung convicted nga ay mayroon pa rin karapatan. May remedyo pa ng apila at kahit yung mga persons deprived of liberty, may karapatan pa rin yan sa loob ng koreksyon o sa loob ng kulungan. Yung nangyari kanina is in the usual Marcosian style or Marcosian fashion. Ito ay excessive use of force. Dahil alam naman nating lahat, bagamat may kinakaharap na kaso, si Ginoong Apollo Kibuloy, siya ay hindi pa convicted at hindi naman ito kilala bilang violenteng tao. Correct. Kahit ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ay hindi kilala bilang mga violenteng tao. So, paano nila ipapaliwanag yung 2 batalyon na nagpinaghalong sundalo at pulis? These are state forces na never before seen deployed. Siguro nung panahon lang ng Marawi. Pero yung Marawi, combat yun eh. Ito isang tao lang ang hinahanap mo at hindi pa kilala bilang violente. Sisilbihan mo ng warrant of arrest with so much number of state forces.
Wala kang pwedeng masabi dito kundi excessive use of force and hubris. Ego-tripping na rin ito, Jay. Yeah, and I think they're just showing everybody na kapag ka ikaw ay sumalungat sa pamahalaan, ganitong klaseng pambabraso ang maaari mong harapin. Wala bang legal infractions, constitutional infractions itong ganitong mga pagkilos sa Attorney Vic? Full disclosure, Sure. Jay, I'm not the lawyer and I'm not lawyering for Pastor Quiboloy. Opo. With respect to his lawyers, alam naman nila yung mga legal remedies available to them as of this very moment. But from what I have been getting, ang sinerve is arrest warrant. Sure, ang arrest warrant ay maaari mong iserve doon sa mga lugar na kung saan ay pinagdududahang naroon yung taong object or subject ng arrest warrant. Subalit, yung paggamit ng labis-labis na puwersa at yung pagpapadala ng bata-batalyong mga state forces, yan ay not justifiable. Uulitin ko, maaaring may kinakaharap na kaso si Pastor Quiboloy, pero ito hindi kilala at nakilala ni minsan na ito ay violenteng tao. Attorney Vic, sabi nyo this is sending a signal, ano po? Ito bang ganitong pangyayari, malaki bang impact nito doon sa mga pagkilos ngayon ng Transparency, Accountability Group sa ilalim ng Maisog Movement? For me personally, no. And I think I can also speak on behalf of those who are with the hakbang ng Maisog. Personally, no. Walang epekto ito kundi lalong manggigigil at lalong mag-aalab ang damdamin ng mga nakikisa sa hakbang ng Maisog. Dahil yun naman ang mukhang mensahe rito, pananakot. But we cannot. The most convenient thing for all of us, including you, Jay, including you, MJ, including me, is to keep quiet and keep our silence. Subalit pag ginawa natin yan, we are being complicit dito sa pagmamalabis ng Ayan so malinaw, sinasabi po ni Attorney Vic, maghinos dili tayo. Kasi kapag tayo ay nagpadalos-dalos, nagpadala tayo sa ating damdamin at nakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin ini-expect or ng violenteng mga bagay-bagay, magkakaroon po sila lalo ng reason para ituloy nila yung kanilang masamang balak, which is ang tingin nga natin is dideklara po sila dito ng batas militar. Meron po akong information na nakuha, mamaya sasabihin ko sa inyo. Patapusin lang natin to si Attorney Vic. Marcos administration at hindi natin dapat hayaan ito. Just imagine, the Constitution is very much in effect and operating, and yet they can afford to do this. Paano na kung pababayaan natin na lapastanganin na lang ating saligang batas pag sa pamamagitan ng taking charter change? Ano na matitirang karapatan natin? Wala na. That's right. Attorney Vic, kami po ay nagpapasalamat. Alam namin na busy-busy kayo sa mga ibang gawain and you took time out to join us this afternoon. Of course, para sa bansa at para sa Pilipino, Jay at MJ, ako ay laging available para sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagtawag. Napakalupit noong panayam na ito. Now, meron po tayong na-receive na information, mga bossing, na 'di ba yung mga pulis ngayon dito sa dito sa Davao. Ayan, sabi nga dito, information na nakuha natin, 2 battalions of SAF plus may taga precinct regional office or provincial regional office 10, 11, 12 at 13. Halos buong kapulisan ng Mindanao pumunta ng Davao. Ganong karami, mga bossing, ha. Provincial regional office 10, 11, 12, 13, halos buong kapulisan ng Mindanao pumunta ng Davao. Kaya ang dami-dami niyan, okay?
At eto pa, dinagdagan pa. Oh, may mga ibang PNP personnels pa daw na pinapupunta pa. So hindi pa enough yung 10, 11, 12 at 13 provincial regional offices na mga pulis. Pupunta pa yung iba na mga PNP personnel dyan sa Davao in a few days. Parang martial law na po sa Davao, kaya lang po PNP ang ginagamit, hindi po sundalo, ha? Oh. Parang hindi ba police state na nga, under po ng police state ang Davao. So hindi lang po militar ang nandiyan, kaya hindi siya mukhang martial law, pero para na po siyang martial law na PNP yung ginagamit. Oo, magmumukha daw pong parang garrison state ang Davao. Diyos ko po, grabe ang ginagawa ninyo sa Davao.